Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa isa na namang panibagong kwentong isi-share ko sa inyo ngayong araw. Pero bago ang lahat, nako, hello and welcome back to our channel sa mga nagbabalik nating mga listeners and viewers. And syempre, welcome din sa mga panibago nating subscribers na ngayon pa lang mauumpisahang makinig ng ating mga kwento. Nako, marami-rami na po tayong na-upload. Kaya po pwede nyo na pong imukbang yan lahat kung meron kayong time. At syempre, kung gusto nyo lang na gawing background sa kung ano man ang ginagawa ninyo sa buhay-buhay ninyo, ayos lang din naman at walang problema, hindi ba? And syempre, naku, para wala tayong problema at para hindi kayo maggalit sa akin, simulan na nating basahin ang inyong mga pa-shoutout na yung iba nung mga nakaraang araw pa talaga. Pasensya na po at hindi ko nababasa lahat ng inyong mga pa-shoutout. Paano ba naman kasi ang dami-dami? Kaya akin na lang pong pipilitin na magbasa as much as possible, as many as possible, para sa mga susunod ay yung mga bago naman ang ating basahin. Hello kay Mac Gaver, maraming salamat. Bitchy, Kim Sexy, Jenny V. Pineda, Morpins Vlog. Ayan na, Mayjoy Isugan, maraming salamat Mayjoy. Riza Lopez, thank you so much. Yabs ni Joher, maraming salamat. HR Perez, ayun. Hello rin kay Quick Thinker, kay Joventina Season, Eric Gomez, ayun. Hello din sa mga hindi pa nababasa kasi wala namang pangalan. Joey Arbo, hello Joey. Atisha Kayabyab, maraming salamat at sa lahat ng Kayabyab family. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na yung mga taga Tarlac City, Marilyn Mio, thank you so much Marilyn. Jeanette Ramos, Gail Easy Kling family. Ayun, bakit daw madilim yung dati nating video nung Monday ata yun? Monday ba yun? Oo, pasensya na. Hindi po na-adjust ang mga dapat ma-adjust. Hi kay Liana, maraming salamat. Rosetta Manalo, thank you so much. The Game Mazda, ayan, salamat po. And kay Maria Dikit, thank you. Lenny Caro, Margie Luhong, maraming salamat sa iyo. PJ Mendoza, hello rin kay Jay Ranoy, Jonathan Pintinio, Raisa, Jaime Rodriguez, Dino Ishmael, Dennis Roque, ayun, Josephine Mapalad, Beth Lyrics, and kay Rina Cartagena, hello kay Rica Casipe of Barutak, Beho, Iloilo. And congratulations for passing the LPT. Ayun, Gimaras, girl, maraming salamat sa iyo. Leonie Hiso, thank you so much all the way from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, Axel, maraming salamat sa iyo. Josephine Valerio, Jack Palalios, thank you so much. Clariza Rivera, Sheila Javier, maraming salamat sa lahat po ng nakikinig sa atin all the way from Qatar. Thank you so much. And kumusta raw sa family niya dito sa Pinas? Elza Punsalan from Apalit, Pampanga. LV Lapot, hello po. Jovin, maraming salamat sa inyo. Marilo Sabalye, Jovica Basag, thank you so much. Hello rin kay Gang Rakaza, maraming salamat. Ayan, Riza, Gretchen Balbosa, thank you so much sa iyo. Alona 3964, sabi niya, kabit pa more. Gano'n naman talaga yun eh. Rene De Jose, thank you so much. Hello raw kay Jovi Mendoza at Francis Odihon and Gerald Una at Arnold Ernie ng Naik, Cavite. Rene, maraming thank you sa iyo. Admin PCDC, maraming salamat po sa inyong lahat dyan na nakikinig sa atin. Thank you. And Migs, maraming salamat. Sabi niya, gandang tanghali, listening while working sa SG o sa Singapore. Hello sa Araco family. Ayun, hello rin kay Liza Chen, Rowena Mendoza. Hello raw kay Team Bubsy, Eva Almazora and Cherry Daza. Thank you. Hello rin kay Emily Aceres from Singapore. Maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Jessica Cruta, I love you too. Beautiful girl Sofia, Josevina, maraming salamat. Kitty Grace, thank you. Mayen Miller, Marvy Montesilio, Gloria Havillonar, Mary Sanapan. Ayun, hindi raw siya
nakakatulog, charot, kapag walang upload. Hello naman kay Edsa Banilla. Thank you so much. Jackie Lou Peña Flor from Nuevo Iloilo or Barutak Nuevo Iloilo. Charlene Baclohan, Lakwacha, Rowena Mansigod, Pedi Gia Acosta, Mami Che, hi Mami Che, Cherilyn Mantalaba at Amado family from Ubat, Santa Catalina, Negros Oriental. Erica Apelianes from Montalban, thank you Richel. Gilia Ngala, salamat po. Melagrusa Kabugwas from Las Piñas. Joey Espirito, hello sa iyo. Ayan, hello raw kay Herminia De Leon Espirito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naku, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na po ang lahat at ako din naman ay excited na simulan ang ating kwento ngayong araw na ito. Naku naman, kayo ba talaga ay nakikinig para sa kwento o nakikinig kayo dahil alam nyong masa-shoutout kayo? Charot lang. Joke lang naman yon. Pero kayo ba? Naniniwala ba kayo na ang dalawang mag-ex kapag lagi pa ring nagkikita at kapag lagi pa ring may nangyayari, posible pa bang magkabalikan? Nako, atin ang umpisahan ang kwento natin ngayong araw na ito dito lamang po sa paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila kapag nakaraan na, wala nang balikan pa. Pero papaano kung ang nakaraan na iyong sinasabi ay ang isang nakaraan na hinding-hindi mo makakalimutan? Ang nag-iisang nakaraan na lagi mong binabalik-balikan. Kaya mo bang masira ang kasalukuyan, mapagbigyan lang ang hilig mo sa nakaraan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig araw-araw sa programa mong Dear Mama Mia. Isa po ako sa mga solid at avid mong listener. Lagi po talaga akong nag-aabang ng mga bagong kwento. At isa din po ako sa mga hindi masyadong natutuwa kapag walang upload sa isang araw. Isa po kasi kayo, Mama Mia, sa mga vitamins at supplement ko para masasabi kong naging kompleto ang araw ko. First time ko pong magsulat ng confession sa iba, Mama Mia. Ang totoo niyan ay gusto ko pong sabihin sa inyo na sana may matutunan kayo nitong kwento ng buhay ko. Medyo mahaba-haba po ito, kaya magpapasalamat na rin ako sa iyong pasensya, Mama Mia, para sa pagbabasa at pag-i-edit mo nitong sulat ko. Mama Mia, siguro naman sa paunang o sa intro ko pa lang ay may idea na kayo sa kung ano ba ang dapat o ano ba ang isi-share ko sa inyo ngayon. Meron po akong ex-boyfriend. Napakagwapo niya. Dancer, famous, sweet, mabait, napakalakas ng appeal, at higit sa lahat, Mama Mia, napakagaling, lalong-lalo na pagdating sa kama. I mean, napaka-hot niya, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Ken. Si Ken, Mama Mia, ay siguro nasa pang-5 o pang-6 ko ng boyfriend. Pero sinali ko po sa counting yung mga boyfriends na hindi naman po ako naging masyadong seryoso. Sabi ko nga, Mama Mia, kahit na pang-6 ko siya ay matatawag ko naman na siya po ang aking first love. O siya po ang kauna-unahang lalaking nakapasok talaga sa loob ng aking puso. Kung itatanong nyo kung bakit, yun ay dahil sa kanya ko unang naramdaman ng lahat. Sa kanya ko unang naramdaman ng tunay na pagmamahal. Ang sincerity at ang loyalty. Siya po ang nagturo sa akin, Mama Mia, kung papaano ba tunay na magmamahal. Sa kanya ko po naramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko kailanman naramdaman sa mga naging una kong boyfriends. Yung iba kasi, Mama Mia, ay parang pa-chill-chill lang na relasyon. Para matawag lang na may karelasyon ka pero hindi naman ganun kaseryoso. Mama Mia,
Si Ken po kasi ay napakabait at napaka-thoughtful. Siya yung tipo ng boyfriend na siya talagang magdadala ng mga bitbit mong bag o kahit na ano pang gamit. Lalo na kapag bagkas sabay kayong dalawang uuwi. Siya din, Mama Mia, ang nagpa-feel o nagparamdam sa akin na hindi ko dapat ikahiya kung anuman ang kasarian o kung anuman ang aking tunay na pagkatao. Siya po, Mama Mia, ang nagparamdam sa akin na maganda akong tunay. Na hindi lamang ako kaakit-akit dahil sa aking katawan, kundi maganda ako bilang isang babae. Mama Mia, siya din ang nagparamdam sa akin na kahit na anong kakulangan meron ako, kahit na anong wala sa akin, at kahit na may mas magaganda, mas matatalino, at mas kaakit-akit sa aking mga babae ay hindi ko dapat ikahiya ang aking itsura at ang aking pagkatao. Mama Mia, siya ang nagpa-feel at nagparamdam sa akin na hindi ako ikinakahiya, na ako dapat ay ipinagmamalaki. Kaya niya po akong hawakan, yakapin at hagkan sa pampublikong lugar. At dahil sa kanya, Mama Mia, unti-unti ay nawala ang mga insecurities na nararamdaman ko. Hindi kasi ako kagandahan, Mama Mia. Ang sabi nila, maganda lang daw talaga ang personality ko. Maingay kasi ako at palakaibigan, kaya naman hindi natatakot na lumapit sa akin ng mga lalaki. Totoo nga siguro ang sinasabi nila na hindi ibig sabihin na ligawin ka o marami kang naging boyfriend maganda ka na. Dahil sa klase namin at sa school namin, Mama Mia, mas marami pong mas magaganda sa akin. Kaya lang mas marami akong naging boyfriends. Siguro nga dahil sa personalidad ko. Pero kahit malakas ang personality ko, Mama Mia, itinatago ko naman ang pagiging insecure ko. Lahat ng mga kakulangan ko ay nandito yan sa isip ko, Mama Mia, at ino-overthink ko yan gabi-gabi. Lalo na nung mga naging una kong boyfriend na nakikita ko talaga na lumilingon at napapasipol pa sa ibang mas magaganda at sexing babae. Pero si Ken, Mama Mia, hindi po siya ganun. Siya po ang nagparamdam sa akin na hindi man ako kasing ganda ng iba, ay kontento naman siya sa akin. Kontento siya na ako ang girlfriend niya. Siya ang nagpalakas ng self-confidence ko. At dahil sa kanya, Mama Mia, hindi na po ako nahihiyang kumain ng lunch kahit pa nga nagsusubuan kaming dalawa. Nung una ay nakakaramdam ako na para bang hindi maganda, lalo pat pinagtitinginan kami ng iba, lalo pat nililibak kami o pinag-uusapan ng ibang tao. Pero siya, Mama Mia, pinaramdam niya sa akin na wala kaming dapat ikahiya dahil wala naman kaming ginagawang masama. Siya din, Mama Mia, ang tipo ng lalaki na napaka-stricto, lalo na kapag nagsusuot ako ng sobrang ikling shorts o palda. Nagagalit din siya kapag nalalaman niyang umaalis pa ako sa bahay ng 10 oras ng gabi at gumagala pa ako kapag late na kasama ang mga kaibigan ko. At isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya, Mama Mia, ay ang pagiging seloso niya. Seloso na cute naman tignan, seloso na nakaka-boost ng ego. Seloso na para bang lagi niyang pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya at ayaw kanyang mawala. Ayaw kanyang maagaw ng iba. Grabe no? Grabe si Ken. Nakakamiss ang lahat ng yon. Second year high school, Mama Mia, nung maging classmates kaming dalawa ni Ken. Doon din kaming dalawa nagkaroon ng relasyon. Pero sabi nga nila, wala naman talagang forever, lalo na kapag bata pa kayo na nagsimulang umibig sa isa't isa. After ilang months ng pagiging kami, after ilang months ng masasayang alaala, Mama Mia, ay naghiwalay din kaming dalawa. At ako, Mama Mia, nahirapan talaga akong lumimot. Nahirapan akong makalimot sa mga alaala namin ni Ken. Nahirapan akong mag-move on. Nahirapan ako sa bawat araw na hindi kami magkasama. Sino ba naman kasi talagang makakalimot sa isang lalaking nagturo sa'yo sa halos lahat ng bagay tungkol sa pakikipagrelasyon?
Lalo pa Mama Mia, at si Ken naman talaga ang nagparamdam sa akin at nagturo sa akin ng mga bagay pagdating sa kama. Oo Mama Mia, napakalaki ng pagmamahal na ibinigay ko kay Ken, pati na rin ang pagtitiwala. Dahil sa kanya ko unang lubusang isinuko ang aking pagkababae. Oo, nagkaroon ako ng mga boyfriends dati pero hindi naman po umabot sa puntong nakikipag-sex ako sa kanila. Tanging kay Ken ko na ibigay ang aking sarili. And yes, 13 pa lang ako noon when I lost my virginity and si Ken po ay 16 na. Mama Mia, makalipas ang 1 taon at dumating na naman ang pasukan, Mama Mia, ay mag-classmates pa rin kaming dalawa. Parang kinalimutan na rin namin ang mga nangyari sa amin. Pero ang totoo niyan, kahit na pinapakita kong ayos lang ako, kahit na pinapakita kong hindi ako naaapektuhan ng presensya niya, Mama Mia, ang totoo ay gustong-gusto ko na pong lumipat ng ibang school o ng ibang section man lamang dahil ayokong mag-classmates kaming dalawa. Ayokong nakikita ko siya. Kasi kahit na pinapakita ko sa lahat na malakas ako at na okay lang ako na nagkahiwalay kami ni Ken, sa loob-loob ko Mama Mia ay napakasakit. Masakit na makita siyang masaya kahit wala na ako sa tabi niya. At lalo na akong nasaktan Mama Mia nung nabalitaan ko na meron na siyang ibang girlfriend after sa akin. And yes, wala naman talaga akong karapatang magselos. Wala na akong karapatang magalit kasi ang sabi nga nila, past is past and ex is ex. Dapat wala nang pakialamanan pa. Pero masakit pa rin yun. June yun Mama Mia, in first day of class, nung nashock ako dahil palagi na lang niya akong kinukulit kahit ang alam ko ay meron naman siyang ibang girlfriend. Palagi siyang nagpapapansin sa akin. Palagi niya akong tinatawag at palagi niya akong kinikindatan. Ako naman Mama Mia, para hindi masyadong mahalatang affected ako sa kanyang presensya ay namamansin pa rin naman ako sa kanya. Pero lagi kong isinasaisip na dapat friendly lang ang dating ng pagkakapansin ko. Kasi nga ang sabi ko sa inyo Mama Mia, friendly talaga akong tao. Yun ang masasabi kong maganda kong personality. Pero sa totoo lang, tinatago ko lamang pero may feelings pa rin ako noon kay Ken. Paano mo naman kasi kakalimutan ang lalaking nagdala sa'yo sa langit? Paano mo kakalimutan ang lalaking nagparamdam sa'yo kung paano ba kasarap mahalin, lalo na pag kayong dalawa lamang? Lalo na pag nasa loob kayo ng ipinagbabawal na kwarto. Mama Mia, nag-change number po ako matapos naming maghiwalay ni Ken. Pero nung bumalik na naman ang pasukan ay hiningi niya sa akin ang cellphone number ko. At dahil marami ang nakarinig na humingi siya ng cellphone number ko, ay binigay ko na rin. Kasi nga, ang sabi ko nun sa sarili ko, hinding-hindi ako magpapaapekto. Dapat, kung para sa kay Ken ay baliwala lang ang mga nangyari sa amin at ang aming naging pag-iibigan, dapat ganun din ako. Dapat hindi ko ipakita sa kanya na affected ako. Kaya naman, ibinigay ko ang tunay kong cellphone number. Nagulat na lang ako nung kinagabihan ay naka-receive ako ng text mula sa kanya. Pinipigilan ko ang sarili ko pero sadyang hindi ko kaya. Kilig na kilig ako nung makaramdam at maka-receive ako ng text galing sa kanya. Ang dami naming napag-usapan. Pinag-usapan namin ang aming nakaraan, kung paano namin minahal ang isa't isa, kung paano kami nagkakilala at kung paano niya ako niligawan. Hanggang sa dumating kami sa topic ng tungkol sa sex, Mama Mia. Ako pa na babae na mahilig talagang sumabay sa kulitan. Kaya naman naisip ko noon na kapag binaliwala ko at inisnab o dinidedma ko ang text niya yon tungkol sa sex, Mama Mia, baka isipin niyang affected ako, kaya pinatulan ko siya. Pinatulan ko ang pagtatanong niya tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa sex. Sumabay ako sa agos ng aming usapan. At hindi ko lubos maisip, Mama Mia, na yung usapan pala namin yon ay nakakaapekto na sa kanya. Na yung usapan pala namin yon ay totoo na para sa kanya. Hanggang sa tinanong niya ako ng isang tanong. Pwede ba nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin bukas?
Mga bagay? Anong bagay yon? Tinanong ko pa kahit na may idea naman ako kung ano. Ewan ko ba? Gusto ko lang naklaruhin niya kung ano ang kanyang sinasabi. Yun bang ginagawa natin kapag tayong dalawa lang? Yun bang ginagawa natin na nagpapapikit sa'yo at nagpapaungol sa'yo? In short, pwede ba tayong mag-sex bukas? Tanong niya. Diretsahan ang naging tanong niya, Mama Mia. Ako naman ay tinignan lang ng ilang minuto ang kanyang naging mensahe. Hindi ko alam kung paano ko yun sasagutin. Pero ang totoo niyan, nung sinabi niya ang mga bagay na yon ay naramdaman ko na na-miss kong gawin yon kasama siya. Na-miss kong gawin yon. Na-miss kong kasama siya sa kama. Kaya naman, Mama Mia, after ilang minuto nung nag-follow up na siya kung ayos lang ba sa akin, ay gumora na rin ang lola niyo. Mama Mia, hindi ko ipagkakaila na nag-o-overthink din ako nung gabing yon. Inisip ko bakit kaya siya nangamusta sa akin. Bakit kaya nangamusta siya tungkol sa mga nangyari sa amin. Hindi kaya gusto pa rin niya ako. Hindi kaya gusto niyang makipagbalikan sa akin. At oo, kahit aaminin ko na na-miss ko naman talaga na makasama siya sa kama, ay mas na-miss ko po talaga nakasama siya. Mas na-miss ko ang tawanan naming dalawa. Mas na-miss ko ang mga usapan namin. In short, Mama Mia, umasa ako noon. Umasa ako na kapag may nangyari ulit sa amin ay pag-uusapan namin ang tungkol sa nakaraan at baka ibalik namin ang aming nakalipas. Pero Mama Mia, meron ding parte sa isip ko na nagtatanong, bakit niya inopen up ang tungkol sa sex? Bakit inopen up niya yon kung talagang pagmamahal ang nararamdaman niya sa akin? Hindi kaya yun lang din talaga ang tunay niyang namimiss sa akin? Hindi kaya yun lang talaga ang tunay niyang nais? Ang sex? O baka mahal pa niya talaga ako? Baka mahal pa niya ako at hindi niya alam kung papaano sisimulan na kausapin ako tungkol sa aming nakaraan. Nag-aaway na ang puso't isip ko nung gabing yun. Lagi na lang akong nag-overthink. Lahat ng mga posibleng dahilan kung bakit siya kumontak ulit sa akin ay naisip ko na, Mama Mia. Hanggang sa hindi ako masyadong nakatulog nung kagabihan. At nung dumating na nga ang kinabukasan, Mama Mia, pumunta nga ako sa lugar kung saan niya inutos sa akin na pumunta. Nauna kasi siyang mag-check-in, Mama Mia. At pagkapasok ko pa lang sa kwarto ay sinalubong na niya ako ng halik. Mapupusok na halik, yakap at sinabing miss na niya ito. Hindi ko alam kung anong namimiss niya. Itatanong ko sana nang bigla niyang hawakan ang nasa pagitan ng mga hita ko. Na-miss kita. Miss ko ito. Mama Mia, meron talagang nangyari sa amin nung gabing yon. Merong nangyari sa amin at hindi ko maipagkakaila na nagustuhan ko ang nangyari sa amin noon. Kahit na wala nang kami, ay compatible pa rin kaming dalawa sa kama. Pagkatapos naming magniig, Mama Mia, ay humiga kaming dalawa. At sinabi ko sa kanya na sayang, magwa 1 year na sana ang relationship namin. Sabi niya, Mama Mia, nasasayangan din siya. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko ay wala naman akong naramdaman na sincerity dun sa sinabi niya. At pakiramdam ko ay walang sincerity sa mukha niya, lalo na nung sinabi niya sa akin na ang sarap-sarap ko pa rin daw. Dapat ay kiligin ako noon, 'di ba? Pero pakiramdam ko talaga physical lang ang habol sa akin ni Ken. Para bang may nagbago sa kanya. Parang nag-iba na si Ken. Hindi na siya yung Ken na talagang maasikaso sa akin. Hindi na siya yung Ken na talagang sweet. Parang ang Ken na kasama ko ngayon ay para na lang isang sex machine. Na para bang yun na lang ang nagpapatakbo sa buhay niya. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, Mama Mia, after ilang days, ay nagulat na lang ako sa aking nalaman. Narinig ko kasi mula sa iba, Mama Mia, na nililigawan na ni Ken ang aking best friend. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Ang totoo niyan ay ayokong maniwala. Ang totoo niyan ay ayokong isipin na tunay ang sinasabi ng ibang tao.
Pero Mama Mia, nakita ko talagang sunod ng sunod si Ken sa best friend ko na para ba siyang aso. Ang totoo, apektado ako pero hindi ko pinakita. Sabi ko, mas maganda pa rin ako sa best friend ko. Mas hot pa rin ako. Totoo naman talaga, hindi ako kagandahan pero kung ikukumpara ako sa best friend ko, mas maganda naman ako. Mas maputi, mas ligawin, mas lapitin. Mama Mia, sa isip-isip ko noon ay hindi rin sila magtatagal dalawa dahil ibang Ken na talaga ang nakikita ko. At naisip ko na yung best friend ko naman, Mama Mia, ay hindi naman talaga natatagalan ng boyfriend. Parang wala ding nagtatagal sa kanya kaya 100% sure ako noon na hindi sila magtatagal dalawa. Pinapakita ako sa iba na okay lang ako. Kahit tinanong ako ng best friend ko kung ayos lang ako sa panliligaw sa kanya ni Ken, ay sinabi kong oo kahit na hindi. Sinabi kong oo kahit na masakit. Ayoko namang magmukhang kawawa. Ayoko namang magmukhang desperada. Until one day, Mama Mia, hindi ko na talaga napigil ang sarili kong ma-realize na napakasakit naman pala talaga. Napakasakit sobra. Ang sakit-sakit. Lalo pat iisa lang kami ng classroom 3. Yun bang feeling na awkward kayo masyado dahil magkaklase kayong 3? Yun bang kapag nakikita mo siya, Mama Mia, hindi mo mapipigilan na maisip ang lahat ng ginawa ninyo, ang lahat ng pinagdaanan ninyo, pati na rin ang mga bagay na ginawa nyo na kayong dalawa lang ang nakakaalam, ang mga bagay na ginawa nyo sa loob ng kwarto sa ibabaw ng kama. Hindi ko rin mapigilang maisip, Mama Mia, na baka lahat ng ginawa ni Ken sa akin ay ginagawa na rin niya ngayon sa best friend ko. Baka lahat ng sarap na pinaparanas niya sa akin ay pinaparanas na rin niya sa iba ngayon at sa best friend ko pa talaga. Mama Mia, itong best friend ko, friend pala. Kasi naniniwala ako na kung best friend ko talaga siya ay hindi niya sasagutin si Ken, hindi ba? Meron naman kasing talagang tinatawag na girl code pero hindi niya yun in-apply sa sarili niya. Siya po yung laging nakikinig sa akin sa tuwing may sinasabi ako tungkol kay Ken. Siya po ang laging nakikinig sa akin at lagi kong sumbungan sa tuwing may away kaming dalawa ni Ken. Siya po ang willing na makinig sa akin sa lahat ng mga reklamo ko tungkol kay Ken, sa mga hindi magagandang asta ni Ken, sa mga ginawa naming dalawa. Lahat po ng ginawa namin ni Ken ay hindi ko nilihim sa kanya. Kasi nga, best friend ko siya. Dapat, hindi ba? Pero Mama Mia, nagulat na lang ako. Nagulat na lang ako na may gusto pala siya sa boyfriend ko. Nagulat na lang ako nung sabihin sa akin ng iba naming kabarkada na kahit pala noon na kami pang dalawa ni Ken ay may lihim ng pagtingin ng best friend ko sa kanya. Mama Mia, na-realize ko. Kaya pala tanong siya ng tanong noon kung ayos lang kami ni Ken. Kaya pala tanong siya ng tanong kung ano bang problema namin. Kaya siya tanong ng tanong kung anong nagugustuhan ni Ken sa isang babae. Kaya siya tanong ng tanong kung anong paboritong posisyon ni Ken sa kama. Yun pala ay gusto niya rin si Ken. Mama Mia, kaya pala lagi siyang nagtatanong sa akin kung gaano ko kamahal si Ken. Itong best friend ko ay tago na lang natin sa pangalang April. Mama Mia, si April po ay hindi ko talaga lubos maisip na gagawin niya sa akin ang bagay na yon. Parang kapatid na kasi ang turing ko sa kanya kaya hindi ko naisip, Mama Mia, na magagawa niya sa akin na traidorin ako. Oo, wala na kaming relasyon ni Ken pero pagtatraidor pa rin naman yun, hindi ba, Mama Mia? At hindi ko alam, pero may iba akong naiisip na purpose kung bakit niligawan ni Ken si April. Alam naman niya, nakaklase namin si April at best friend ko pa. Bakit niya ginawa yun? Mama Mia, isang araw ay nakausap ko ang isang kaibigan ni Ken. Nagkausap kaming dalawa ng casual lang hanggang sa umabot kami tungkol sa relationship ni Ken at ni April. Tinanong ko siya kung paanong nagustuhan ni Ken si April, kung kailan nag-umpisa ang pagkakaroon nito ng pagkagusto sa best friend ko. Ang sabi niya ay hindi naman daw talaga gustong-gusto ni Ken si April, Mama Mia. Nalaman lang daw ni Ken na may gusto sa kanya si April mula pa noon kahit kaming dalawa pa ni Ken noon.
Kaya dahil gusto ni Ken na magkaroon na ng girlfriend ay niligawan niya raw si April. Dahil ang gusto niya raw ay yung sasagutin siya agad. Ayaw na raw niyang mag-effort sa isang babae. Naisip kong kawawa naman si April. Ako dati ay pinag-effortan talaga ni Ken. Sinahatid, sinusundo, nililibre. Pero si April parang ang bilis-bilis lang na naging sila. At naging sila na nga officially. Hanggang sa umabot na sila sa kanilang first month sa Mama Mia. Alam mo bang napakasakit? Napakasakit para sa akin. Lagi po akong nagdadasal kahit alam kong mali ang pinagdarasal ko, Mama Mia. Dinadasal ko at wini-wish ko na sana hindi sila magtagal dalawa. Na sana maghiwalay na sila. Hanggang sa one time, Mama Mia, itong si Ken, feeling ko, Mama Mia, ay talagang namimiss niya ako palagi. Lagi po niyang kinakanta sa loob ng classroom, lalo na kapag nandoon ako, ang team song naming dalawa. Minsan naman, Mama Mia, kapag kumakanta ako ay sinasabayan niya ako. O kung hindi naman ay sinasagot niya ang kanta ko. Kahit na hindi sabihin ni Ken sa akin ang totoo, ay nakikita ko naman sa mga mata niya, Mama Mia, na namimiss niya ako. At alam kong nakikita niya rin sa mga mata ko kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko siya namimiss. And then one time, para bang bigla-bigla na lang na nagka-chat na naman kaming dalawa. Nag-chat siya sa akin, Mama Mia, at ang sabi niya ay magkita daw kaming dalawa dun sa paborito naming kainan. Ako naman, hindi ko alam kung anong nangyari at kung anong pumasok sa kokote ko. Isa lang ang alam ko noon, isa lang ang ramdam ko noon. Gustong-gusto kong makasama si Ken. Gustong-gusto ko siyang makausap ulit ng kaming dalawa lamang. Gustong-gusto ko siya, Mama Mia, na makasama. Kahit na alam kong awkward, Mama Mia, ay nakipagkita pa rin ako sa kanya. Ang totoo, gusto kong magdrama sa harapan niya. Gusto kong umiyak, Mama Mia, sa kanyang harapan. Dahil gusto ko na bawiin siya mula kay April. Naisip ko rin naman na traidor si April kaya hindi rin naman talaga masama kung aagawin ko sa kanya ulit si Ken, hindi ba? Pero may isang bahagi ng puso ko na nagsasabing hindi naman inagaw ni April si Ken sa akin. Dahil hiwalay na naman kami ni Ken bago pa siya niligawan nito. Kaya lang hindi ko pa rin talaga maiwasang masaktan, lalo na dun sa mga sinabi niya na alam niyang magiging silang dalawa din daw ni Ken balang araw. At nagkatotoo nga raw ang kanyang sinabi. Mama Mia, nung nasa kainan na kaming dalawa ay umorder siya. Nag-usap kami at nagkatawanan. Hanggang sa sinabi niya na punta daw kami dun sa aming dating tagpuan. Sa isang motel, Mama Mia. Sa isang motel na suki namin nung kaming dalawa pa. Pagkapasok namin doon ay tinanong ko si Ken kung anong gagawin namin. Sabi niya mag-uusap lang kami dahil na-miss niyang kausapin ako. Pero pagkapasok pa lang namin, habang nagtatawanan kami, ay bigla na lang niya akong hinalikan. Halik na nung una ay dampi lamang. Tumawa na lang din ako. Nag-usap kami at marami pa kaming pinag-usapan hanggang sa muli niya akong hinalikan. Ngayon ay hindi na dampi. Umabot na ng siguro 3 segundo ang halik na yon. Tapos iniba na naman niya ang topic. Tapos iniba na naman niya ang usapan. Hanggang sa bigla na naman niya akong hinalikan. And this time, Mama Mia, mas tumagal na ang halik na yon. Mas malalim na ang halik na yon. Alam ko, napakasama naming dalawa dahil alam ko may girlfriend siya. Alam kong best friend ko pa talaga ang girlfriend niya. Pero Mama Mia, nawala na lahat ng katinuan sa puso't isip ko, lalo na nung hinawakan na ni Ken ang dibdib ko. Lalo na nung hinubad na niya ang pang-itaas ko, pagkatapos isinama na niyang hubarin ang suot-suot kong bra. Nung makita na niya ang dibdib ko, Mama Mia, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Sinabunutan ko na siya at pinalapit pa sa akin ang kanyang mukha. Mama Mia, habang ginagawa niya yun sa akin, ay tinanong ko siya kung bakit si April ang pinili niyang ligawan. Meron namang ibang babae na sasagot sa kanya. Tumawa na lang siya, Mama Mia, at sinabing si April daw kasi alam niyang patay na patay sa kanya, kaya meron siyang tagagawa ng project at assignment.
Si April kasi Mama Mia ay isa po sa mga pinakamatatalino sa aming klase. Hindi katulad ko. Actually, may talino din naman akong angkin, kaya lang, hindi talaga ako mahilig na pumasok sa mga honor rule, Mama Mia. Nung kaming dalawa ni Ken ay sabay po kaming nag-aaral dalawa at hindi niya po ako pinapagawa ng kanyang assignment o project. Kaya naisip ko siguro mas mahal talaga ako ni Ken at ginagamit niya lang si April. Mama Mia, kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ko noon. Lalong-lalo na nung tuluyan na akong hinubaran ni Ken. Lalong-lalo na nung tuluyan na niya akong pinahiga sa kama at pinabukaka sa harap niya. Sabi ko sa sarili ko, siguro hindi siya nasasatisfy ni April. Siguro ako talaga ang nakakapag-satisfy kay Ken dahil kung totoong nasasatisfy siya ni April, hindi na dapat ako namimiss ni Ken, hindi ba? Mama Mia, habang bumabayo sa harapan ko si Ken, ay kinapalan ko na ang mukha ko. Sinabi ko na sa kanya na dapat hiwalayan na niya si April. Sinabi ko na sa kanya, Mama Mia, na dapat kung gusto niyang maulit ng maulit ang pagdiniig naming dalawa ay iwan na niya ang best friend ko. Pero sabi niya, Mama Mia, baka raw masaktan si April at baka magalit. At kapag nagalit si April sa kanya, sigurado siyang marami ang magagalit din sa kanya na mga kaibigan ni April. Hindi ko siya pinatapos ng kanyang sasabihin at sinabi kong ako naman ang magagalit sa kanya. Sabi niya, itatry niya raw. Sabi niya, wag na raw akong magsalita at i-enjoy na lang namin ang gabing yun. I-enjoy na lang namin ang pagpapakasasa namin sa katawan ng isa't isa. Mama Mia, matapos yun at matapos kaming magniig, ay may naramdaman din naman akong konting hiya sa mga ginawa ko. Ang akala ko talaga dahil nasasatisfy ko si Ken pagdating sa kama ay iiwanan na niya ng tuluyan si April. Akala ko magkakabalikan na kaming dalawa. Akala ko ako ang pipiliin ni Ken dahil ako ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. But I'm totally wrong. Si April pa rin. Si April pa rin ang girlfriend niya. At napag-isip-isip ko noon, Mama Mia, baka nga talagang katawan ko lang ang hanap ni Ken. Baka nga talagang katawan ko lang ang habol niya. Baka nga talagang katawan ko lang ang gusto niya at hindi naman ako. Siguro wala na talaga siyang pagmamahal na natitira para sa akin. Iyak ako ng iyak noon and after that day, I decided to quit. I decided na mag-move on na ako. Mama Mia, kapag nakikita ko silang naglalampungang dalawa ay ako na mismo ang lumalayo. Lumalabas ako ng room, Mama Mia. O kaya naman ay tumatambay ako sa CR. Kahit alam kong meron na kaming mga classmates na nakakapansin ng ginagawa kong pag-iwas ay wala na akong pakialam. Hindi ko na dapat pang pinapanindigan ang pagiging strong ko sa harapan nila para lang unti-unti ay mamagnet na naman ako kay Ken. Ang hirap. Sobrang hirap, Mama Mia, na nasa iisang classroom lang kayong tatlo. Pero kinaya ko. Kinaya ko. And then one time, Mama Mia, birthday po sa isa kong kaibigan. At imbitado po ako at ang iba pa naming kaibigan at nandun din si Ken. Hindi po imbitado si April kasi nga nagkaroon sila ng alitan nung elementary pa lang sila. And Mama Mia, guess what? Habang nandoon kami ay meron pong inuman. Nagkasiyahan, nagkantahan, nagsayawan. At nung pauwi na kami ay nagpresenta si Ken na ihatid niya ako. Sabi ko wag na at kaya ko ang sarili ko. Pero sabi niya, Mama Mia, hindi raw siya mapapalagay hanggat hindi ako nakarating ng matiwasay sa bahay. Kaya naman para iwas na rin sa issue sa mga classmates namin ay pumayag na rin ako. Pero Mama Mia, guess what? Hindi po kami umuwi ng bahay namin. Bagkus ay dinala ako ni Ken dun sa motel na lagi naming suki. And oo, may nangyari na naman ulit sa amin. Binigay ko na naman ulit ang pagkababae ko at ang katawan ko. Nagpakasasa na naman ulit si Ken sa katawan ko, Mama Mia. Oo, alam kong tanga ako. Ang tanga-tanga-tanga-tanga ko talaga. Siguro wala nang mas tatanga pa sa akin. Ako na ang pinakatanga at pinakamalanding tanga sa balat ng lupa. Whatever.
Kahit naman anong sabihin ng iba, alam ko sa sarili ko na kaya ako nagawa yun ay dahil mahal ko pa rin si Ken. Kaya ako nagawang ibigay sa kanya ng paulit-ulit ang sarili ko kahit hindi kami ay dahil mahal ko siya. Isang tawag lang niya, isang text lang niya. Nagkakandara pa na agad ako. Mama Mia, kahit anong sabihin niya, tumuwad ka, tumihaya ka, lumuhod ka, lahat ng yun ginawa ko. At oo, magpapaka-ipokrita ako kung sasabihin kong hindi ko nagugustuhan ang mga ginagawa namin. Nagugustuhan ko po, Mama Mia. Lalong-lalo pa sa tuwing pinaparamdam niya sa akin na ako ang pinaka nakakanasang babaeng nasa paningin niya. Zia, salamat ha. Salamat at lagi mo akong pinagbibigyan. Salamat. At lagi kang nandyan para pawiin ang uhaw ko. Hayos lang yun, Ken. Alam ko rin naman talaga na ako lang ang pinagkakauhawan mo. Tumawa siya, Mama Mia. Ako din naman ay tumawa. Alam kong ako ang nakakapagbigay sa kanya ng kaligayahan sa kama dahil wala akong reklamo. Lahat ng ipapagawa niya, ginagawa ko. Mama Mia, sinabi ko na lang sa sarili ko na dapat ay maging masaya na lang ako. Maging kontento ako dahil ninanais pa rin ni Ken na tikman ako. Siguro nga masarap talaga ako. At dahil mahal ko naman siya, nakakakuha naman ako ng katiting na pagmamahal sa kanya sa tuwing nagniniig kami ay pumapayag ako. You can call me whatever you want. Malandi, makati, higad, pero hindi ko talaga kayang pigilan ang damdamin ko. Hindi ko kayang pigilan ang uhaw ko sa pagmamahal niya. Ginagamit ni Ken ang pagmamahal ko para tikman ang katawan ko. Ginagamit ko naman ang katawan ko para tikman ang pagmamahal niya. Wala naman siguro kaming pinagkaiba, Mama Mia, hindi ba? Pero alam mo ba kung anong pinakaayaw ko kay Ken, Mama Mia? Kapag natatapos kaming mag-sex ay parang ganun na lang. Parang nawala na lang lahat at parang walang nangyari sa amin. Parang iniiwanan na niya ako sa ere at kinabukasan ay hindi na naman niya ako papansinin sa school. Masakit. Masakit, Mama Mia, na ginagamit niya lang ako pampasarap ng kanyang gabi at pampasarap ng kanyang buhay. Hanggang sa dumating na ang nalalapit naming recognition day. Masaya ako, Mama Mia. Masaya ako dahil umabot na ang araw na pinakahihintay ko. Na hindi ko na siya makita pa. Tama na ang halos 1 taon na pagtitiis ko at pagpapaka-plastic sa kanilang dalawa ni April. Tama na ang pagtitiis ko ng ilang buwan, Mama Mia, para gamitin ang katawan ko ni Ken at makakuha ng katiting na pagmamahal mula sa kanya. At nung tapos na nga ang pasukan, Mama Mia, ay hindi na talaga ako nagpakita pa kay Ken. Gustong-gusto ko nang mag-move on kay Ken. Hindi na ako nagpakita sa kanya, nag-change na ako ng cellphone number at hindi na rin ako nagre-reply sa kanyang chat. Hanggang sa lumipas na ang ilang taon at may nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang James. Si James, Mama Mia, ay nanligaw sa akin. Hindi siya masyadong gwapo, pero masasabi ko, Mama Mia, na kung hindi pisikal ang ating pag-uusapan ay perfect na po si James. Mabait, magaling dumiskarte. Nang makilala ko po si James, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay ready na ako. Ready na akong i-open pabalik ang puso ko sa ibang tao. Ready na akong buksan ng puso ko sa iba. At yes, Mama Mia, after 3 months of courting, officially ay naging kaming dalawa ni James. Nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Magkaiba silang dalawa ni Ken, Mama Mia. Mahal na mahal ako ni James at mahal ko rin siya. Yun bang the way, Mama Mia, na parang hindi talaga kumpleto ang araw namin kapag hindi kami magkasama? Iba din si James. Kung yung ibang mga girlfriend ay nagagalit dahil hindi sila pinopost ng mga jowa nila, si James naman, Mama Mia, ay lagi akong minimension ng sa mga sweet posts, lagi niya akong tinatag sa pictures namin at lagi niya akong pinopost. Na para bang proud na proud siya sa akin. Masaya ako kay James. Napaka-sweet din niya sa akin, Mama Mia. Hindi din niya ako ikinakahiya.
At higit sa lahat, Mama Mia, lagi niyang sinasabi na swerte daw siya sa akin. Marami raw siyang kaibigan, Mama Mia, na naiinggit sa kanya dahil ako ang girlfriend niya. Mama Mia, ako naman ang swerte kay James kasi isa po siyang manager sa isang branch ng fast food chain. And I can say, Mama Mia, na mabait siya at provider talaga ang kanyang pag-uugali, kaya naman napakaswerte ko kay James. At isa pang pinagkakaswertehan ko sa kanya, Mama Mia, ay ako lang talagang nakikita niya araw-araw. Wala siyang ibang minamahal kundi ako. Hanggang sa dumating ang oras na kailangan niyang pumunta sa malayo dahil sa kanyang trabaho. Medyo matagal-tagal po siyang hindi makakabisita sa amin dahil meron po siyang trabaho at may i-open na ibang branch na siya po ang gagawing manager doon. Miss na miss ko siya, Mama Mia. Paminsan-minsan lang din kami may communication kasi nga sobrang busy niya at bagong bukas pa ang branch na yun. Mama Mia, 3 buwan. 3 buwan po na hindi talaga kami nagkita ni James dahil nga sa sobrang busy niya. Hanggang sa meron akong isang childhood friend na babae. Mama Mia, lagi niyang sinasabi at chinachat na gusto niya raw akong makausap. Ako naman ay na-curious kung bakit niya ako kailangang kausapin. Pero Mama Mia, kahit na medyo kinakabahan ako ay nakipagkita pa rin ako sa kanya. Hanggang sa naging magkaibigan nga kaming dalawa. Isang araw ay tinawagan niya ako at ang sabi niya, samahan ko raw siya at may pupuntahan daw siya. Mama Mia, na-shock ako. Na-shock ako dahil ang pinuntahan namin ay si Ken pala. Si Ken pala dahil gusto niya akong makausap. Ano ba naman to, girl? Alam mo naman na may boyfriend ako, di ba? Tanong ko. Gusto ka lang makausap ni Ken. Kaya pinagbigyan ko na siya. Sige, maiwan ko muna kayo, ha? Mama Mia, aaminin ko na nung magkita kaming dalawa ni Ken ay bumalik lahat sa alaala ko. Lahat ng mga masasaya naming alaala, lahat din ng panggagamit niya sa katawan ko at lahat din ng mga nangyari sa amin sa kama. Hewan ko ba, Mama Mia? Pero pakiramdam ko pati rin ang nararamdaman ko kay Ken ay bumabalik. Pero nagalit pa rin ako sa kanya. Nagalit ako kung bakit kailangan niyang manggamit ng ibang tao para magkausap kami. Hi Zia, kumusta ka na? Okay lang ako. Maganda pa rin, sabi ko. Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Nandito ka na naman dahil na-miss mo na naman ang katawan ko. Diretsahan kong tanong. Nagbago na ako, Zia, sabi niya. Huwag mo nga akong lokohin, Ken. Ang dami-dami pa naming napag-usapan, Mama Mia. Pero habang nag-uusap kami ay isa lang ang naramdaman ko. Isa lang ang nakikita ko. Napakagwapo pa rin niya at malakas pa rin talaga ang kabog ng dibdib ko kapag nagkikita kaming dalawa. Ang sabi niya, Mama Mia, ay matagal na raw silang naghiwalay ni April. Tapos, anong pake ko? Tanong ko. Mama Mia, pinanindigan ko ang pagiging strong, independent woman ko. Lumipas ang ilang gabi na lagi niya akong chinachat at tinatawagan. Hanggang sa dumating na kami sa topic na love life. Mama Mia, hindi ko deny na meron na akong boyfriend. Pero sabi niya, single daw siya. Then one night, Mama Mia, tinawagan niya ako at ang sabi niya may problema raw siya. Umiiyak siya sa kabilang linya kaya naman pinuntahan ko siya. Pero nung napuntahan ko siya, Mama Mia, iba po ang nakikita ko sa mukha niya. Nakikita ko sa pagmumukha niya na namimiss niya ako. Hanggang sa niyakap niya ako, Mama Mia. Sabi nga niya na miss niya ako. Sabi nga niya, Mama Mia, na ako pa rin daw ang gusto niya. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung gusto niya talaga ako, bakit hindi niya noon hiniwalayan si April? Sabi niya, hindi niya raw alam. Sabi niya, naging tanga daw siya. Dahil ang akala daw niya, Mama Mia, ay lagi akong nandyan sa tabi niya. Kaya gusto niya na kaming dalawa ni April ang nasa kanyang buhay. Dala lang yun ang pagiging mapusok at pagiging bata ako, Zia. Pero promise, ikaw pa rin ang gusto ko. Kaya lang alam kong huli na ako eh. Alam kong may James na dyan sa puso mo. Sorry, Zia, ha? Sorry.
Pero sana tanggapin mo pa rin ako bilang kaibigan mo. Please, huwag mo naman akong kalimutan. Mama Mia, after that night ay umuwi ako ng bahay na umiiyak. Matagal-tagal na kaming hiwalay noon, pero hindi ko alam kung bakit nandito pa rin siya sa puso ko. Habang iniisip ko si Ken ay pumasok bigla sa isipan ko si James. Napaka-loyal ni James sa akin. Napaka-mabait niyang boyfriend. Kaya napakagaga ko na lang kung iiwanan ko siya at kung lolokohin ko siya. Pero bakit kaya ganun, Mama Mia? Bakit kaya kahit alam mo kung ano ang tama at hindi tamang gawin, ay hindi mo pa rin ito napipigilan lalo na kung ang gusto ng puso mo ay ang maling gawain? Mama Mia, bakit ganun? Bakit sa kaloob-looban ko ay si Ken pa rin ang hinahanap ko? After ilang nights, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit pinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-communicate at pakikipagkita ko kay Ken. Yun siguro ay dahil walang oras sa akin ng boyfriend ko. Mama Mia, hanggang sa hindi na lang pakikipag-usap ang ginagawa namin ni Ken. May paminsan-minsan na naghahawakan na kami ng kamay, nagyayakapan, hanggang sa dumating sa punto na hinahalikan na niya ang pisngi ko. Hanggang pagkatapos ng 3 araw, Mama Mia, ay naghahalikan na kami sa loob ng sinehan. Hanggang sa pagkatapos ng 5 araw, Mama Mia, dumating sa point na inamin namin sa isa't isa na na-miss namin ang bawat isa. Dumating sa point, Mama Mia, na inaya niya ako. Hinaya niya ako na mag-check-in kaming dalawa. Nung una ay umayaw ako. Sabi ko sa kanya kapag pilitin niya ako ay hindi na ako makikipagkita. Pero hindi niya ako pinilit kaya nakipagkita ulit ako sa kanya. Nanonood kami ng sine noon. Hindi namin namalayan, Mama Mia, na sa sobrang emotional nung movie na pinanood namin dahil tungkol yun sa may mag-ex na meron pang nararamdaman sa isa't isa, ay naghalikan na kami ng todo. Hanggang sa hinila na lang niya ang kamay ko at ako naman ay nagpatianod na tumayo. Mama Mia, sumakay kami ng taxi. Alam ko kung saan niya ako dadalhin. Alam ko kung saan niya ako ipupunta pero hindi ako pumalag. Oo, Mama Mia. Pumasok kami sa isang motel. Hindi na yon yung motel na lagi naming pinapasukan noon dahil nagsara na yon. Ibang motel na, Mama Mia. At pagkapasok namin doon ay naghalikan kami na walang pakundangan. Hindi kami nag-usap. Mga mata, kamay, katawan, at mga ari lang namin ang nag-uusap nung araw at gabi na yon. Mama Mia, ilang beses naming pinagsaluhan ang bawal naming pagniniig. Kung dati pumapasok kami sa motel na si Ken ang merong girlfriend, ngayon naman ako ay merong James. Ang tanga-tanga ko, no? Ang tanga-tanga ko dahil hindi ko iniisip si James. Ewan ko ba kung bakit nakakalimutan ko si James sa tuwing kasama ko si Ken. Mama Mia, kahit na nasisiyahan naman ako sa ginagawa namin ni Ken, ay meron din naman akong konsensyang nararamdaman. Dahil alam kong niloloko ko ang boyfriend ko. Hindi ako naawa kay James, Mama Mia. Hindi ako naawa at hindi ko siya naisip habang umuungol ako kasama ni Ken sa kama. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero hindi ko talaga maiwasan na maramdaman na parang kakaiba talaga ang connection naming dalawa ni Ken lalo na pagdating sa kama. Hanggang sa paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa. Oo, tawagin niyo na akong haliparot, malandi, walang kwentang babae dahil yun naman ang totoo. Pero pagkatapos na may mangyari sa amin ay naawa ako sa boyfriend ko. Pero kahit na naaawa ako, Mama Mia, hindi ko pa rin talaga mapigilan ang sarili ko. Siguro mahal ko pa rin talaga si Ken. Siguro namimiss ko pa rin siya. After 3 araw, Mama Mia, na sunod-sunod na may nangyayari sa amin ni Ken, ay biglang pumasok sa utak ko kung bakit. Bakit ganito na naman ako? Hindi ba ako naawa kay James? Nagpapakahirap si James sa trabaho niya at ako naman, eto, nagpapagalaw sa ex ko. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang desisyon ko. This time, huli na talaga yon. Hindi ko na talaga papansinin pa si Ken.
iiwasan ko na talaga siya, tuluyan ko nang tatanggalin ang koneksyon naming dalawa. Mama Mia, hindi na ako nagpakita pa kay Ken. Hindi na ako nagparamdam sa kanya. Lagi siyang nagchat-chat sa akin pero ang ginawa ko ay blinak ko siya. Nagde-text din siya sa akin, Mama Mia. Nagpapaka-sweet dahil alam kong may kailangan siya. Mama Mia, aaminin ko na kailangan din ng pagkababayat ng katawan ko si Ken. Dahil sa totoo lang, siya lang naman talaga ang nagbibigay satisfaction sa akin sa kama. Pero nagdesisyon na ako. Si James dapat ang piliin ko. Mama Mia, alam kong alam ni Ken ang weakness ko. Alam kong ginagamit niya ang weakness ko para mapasunod niya ako. Hanggang sa naliwanagan na ako, Mama Mia. Naliwanagan na ako na wala talagang pagmamahal sa akin si Ken. Sex lang talaga ang namimiss niya sa akin at siguro yung ego niya na isang text, isang tawag, isang yakap, isang halik lang niya ay babalik agad ako. Magkakandara pa, nabubukaka sa harapan niya. Hindi ko naman masisisi si Ken dahil siguro yun naman talaga ang pinaramdam ko sa kanya. Pero tapos na yun. Ayoko nang masaktan ng paulit-ulit. Oo, may mga nangyari sa amin. Oo, marami kaming memories dalawa ni Ken pero hanggang doon na lang yun. Mama Mia, pagka-uwi ni James sa lugar namin dahil binalik na siya dito ng kanyang boss at binalik na siya dito na branch, Mama Mia, ay nakipag-usap ako sa kanya. Umiiyak akong sinabi sa kanya ang totoo. Mama Mia, inamin ko sa kanya dahil ayoko na may sikreto akong itatago kay James. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, kung tatanggapin ako ni James, magpapakatino talaga ako. Pero kung hindi niya ako tatanggapin, ay maiintindihan ko ang magiging desisyon niya. Alam kong marumi na akong babae. Alam kong nag-cheat ako sa kanya kaya hindi naman talaga karapat-dapat na patawarin ng isang katulad ko. Pero Mama Mia, sadyang napakabait talaga ni James. Napakabait niya at minahal niya ako. Oo, nagalit siya nung una. Oo, nag-walk out siya. Iniwanan niya ako habang umiiyak na nakaluhod. Pero pagkatapos ng isang linggo, Mama Mia, ay si James na mismo ang pumunta sa bahay namin. Siya na mismo ang nagsabi sa akin na pinapatawad niya ako. Ano ba ang desisyon mo, Zia? Kung papatawarin kita ngayon, maipapangako mo ba sa akin na hindi na ulit mangyayari yon? James, tanggapin mo man ako o hindi, hindi na talaga mauulit yon. Pipigilan ko na talaga ang sarili ko. Mama Mia, niyakap lang ako ni James at ang sabi niya, tao lang din naman ako at nagkakamali. Siya din naman daw ay may nagawang hindi maganda noon sa kanyang karelasyon. Kaya sino daw naman siya para hindi ako patawarin? Kaya ngayon, Mama Mia, masaya at kontento na ako sa buhay ko. Malaki talaga ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil tumagal kaming dalawa ni James at pinatawad niya ako. Magsi 6 years na po ang relationship namin at ngayon ay nagbabalak na rin kaming magpakasal dalawa. Si Ken naman, Mama Mia, ay wala na akong naging balita sa kanya. Thankful pa rin ako sa lahat ng mga pinagdaanan namin. May it good or bad moments man na nangyari sa aming dalawa. Sa lahat ng mga nangyari sa amin ni Ken ay marami po akong natutunan. Isa na doon ay huwag magpakatanga. Isa na doon ay pigilan ang sarili. Mag-isip bago magdesisyon at huwag puro puso at libog ang pairalin. Mama Mia, kung nasaktan ko man si James, ay pinaramdam naman niya sa akin na pinatawad niya ako. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kaya kong patawarin ang sarili ko. Si James nga, pinatawad ako. At sa lahat ng mga babae o lalaki man ngayon na nananakit ng kanilang mga karelasyon, na merong mga other parties, please stop being stupid. Kung hindi mo man talaga matanggap na naghiwalay na kayo ng ex mo, sana isipin mo kung ano ang mangyayari sa'yo kapag paulit-ulit kang nakikipagbalikan o paulit-ulit kang nagpapakatanga sa kanya. Lalo na kung katulad ko, nararamdaman mo rin na ginagamit ka na lang niya. Sana matuto kang panindigan ng sarili mo. Huwag kang gumaya sa akin na ilang taon pa ang ginugol bago nagkaroon ng lakas ng loob. Oo, masarap talaga ang sex. Oo, maganda kapag
sexually compatible kayong dalawa ng partner mo. Pero sana lagi mo ring tatandaan na hindi lang naman talaga sex ang basihan ng isang relasyon. Hindi lang din sex ang basihan para magtagal kayo o para ma-prove ninyong mahal na mahal nyo ang isa't isa. Ang sex ay regalo. Regalo para sa taong mahal natin. At hindi yun isang bagay na dapat ay binibigay natin para makakuha ng pagmamahal. Mama Mia, maraming salamat sa iyong programa dahil na-inspire din ako na mag-share ng sarili kong kwento. Nawa katulad ko ay ma-inspire din ng iba na may sariling karanasan na makakapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Naway katulad ko ay ma-inspire din sila na sumulat sa iyong programa. Maraming salamat po ulit at magandang araw. Lubos na gumagalang, Zia. Sadya naman talagang marupok ang puso ng isang taong nagmamahal. Hindi natin nakikita na tayo ay ginagamit na lang. Actually, yung iba nakikita naman katulad ni Zia, alam naman niya na ginagamit siya, pero sadyang hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya. Dahil nga, kapag nagmamahal ka, ang gusto mo lang ay makaramdam ng konting pagmamahal galing sa taong minamahal mo. Kahit ang kapalit noon ay sakit. Kahit ang kapalit noon ay ang paggamit mo ng katawan mo at kahit ang kapalit noon ay masaktan ka ng paulit-ulit. Ewan ko ba kung makaka-relate kayo pero may mga tao talagang ganun magmahal eh. May mga tao talaga na kahit na alam nilang may niloloko sila, kahit na alam nilang may ginagawa silang mali, ay sige pa rin kasi nga pagmamahal. Pero sana dumating din ang araw na matauhan kayo katulad ni Zia. Sana matauhan kayo na bago tayo mahalin ng ibang tao, bago may ibang taong magmahal sa atin ng totoo, dapat ay mahal muna natin ang ating mga sarili. Dapat ay una muna nating binibigyan ng pansin at binibigyan ng pagpapahalaga ang sarili nating damdamin. Kasi kapag nakikita ng tao na pwede tayong abusuhin, nakikita ng iba na pwede tayong tapak-tapakan at pwede tayong gamitin, gagamitin talaga nila tayo. Merong mga taong ganun. Maswerte ka na lang kung makakakilala ka ng mga taong genuine ang nararamdaman sa'yo. Kaya bago ka pa maghanap ng pagmamahal mula sa iba, mahalin mo muna ang sarili mo. At syempre, lumapit ka sa Diyos dahil wala namang ibang magmamahal sa'yo ng higit pa sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Maraming salamat Zia sa pagbibigay mo ng pahintulot para ma-share sa ating mga listeners at viewers itong magandang kwento ng buhay mo. Alam kong marami ang ma-judge sa'yo pero alam ko rin na marami ang makaka-relate sa'yo. Maraming salamat sa tapang na ipinakita mo sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon katulad ni Zia ay may sarili kang kwento na nais mong i-share, kwentong nakakainis o nakaka-inspire o nakakapagbigay ng leksyon sa iba, please do share that to me. Email that and send that to mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to at huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong videos na i-upload. Siya nga pala, marami na tayong mga kwentong na i-upload dito sa ating channel. Kung bago ka po, welcome. Sana pakinggan mo at tambayan mo rin yung iba nating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.